Halos 79 na taon na ang nakalipas, ay hindi pa rin nabubura sa isipan ng ilang tao ang mga alaala noong panahon ng Hapon. Isa na dito ang mga kwento tungkol sa mga kayamanang dala-dala ng Hapon na itinago sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kabilang na dito ang Bicol Region. Isa ito sa kwento matatagpuan sa amang panig ng Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Ang mga kayamanang itinago ay binaon ng mga Hapon noong World War II. Ito ang kumikiliti sa imahinasyon ng bawat taong naghahangad makatagpo nito. Sino ba naman ang hindi magkaka-interest dito sa mga barabarang ginto na di umano'y tinago ng mga Hapon? Hindi lang mga gold bars ang nababanggit sa mga kwento. Meron ding mga diamonds, gold coins, platinum na itinago ng mga Hapon, maging ang Golden Buddha ay nababanggit rin. Subalit ang ilan sa ating historian ay pinabubulaanan ang mga kwento tungkol dito dahil wala naman daw na record patungkol sa Japanese treasure. Pero taliwas ito mga kalakbay sa mga nakakalap kong mga kwento at ebidensya. Sabihin na nating madali lang gumawa ng kwento-kwento, pero kapag may ebidensya dito na tayo mag-iisip. Katulad ng naka-encounter namin ng kaibigan ko somewhere in remote area ng Mercedes, Camarines Norte. May nakakwentuhan kaming isang babae na ako raw siya ng sundalong Hapon na doon na namalagi sa area after liberation. Nakesyo may mga iniwan raw itong treasure codes at mapa ng kayamanan sa kanyang ama, na iniiwan naman ng kanilang ama sa kapatid niyang lalaki bago ito mamatay. Iniisip namin na kwento lang ito, pero nang ilabas nito ang treasure codes na sinasabi niya, na-identify namin na kanji codes ito na ginagamit ng mga opisyal ng Hapon. Ayon sa recorded history, ang kanji originally tinatawag na handwriting na nagmula sa China. Isa raw itong mysterious writing. Meron namang tinatawag itong ninja code. Ang kanji po mga kalakbay ay iba sa hiragana at katakana ng Hapon. Kaya nga kahit may mapa ka ng kayamanan ng Hapon at ipatranslate mo sa mga Japanese ngayon na hindi rin nila maisasali ng tama. Dahil ang kanji ay nagsilbing secret code na ginagamit sa mga treasure map at maging sa mga stone markings ng mga Hapon. Balik tayo sa kwento mga kalakbay. May sinabi pang kausap namin na treasure site daw. Ayon sa baliktanaw na kwento, ito raw ay isang load sa barko ng mga barang ginto na ipinahakot sa mga Pilipino noon ng mga sundalong Hapon. Itinuro pa sa amin kung paano mapupuntahan ito. Papasok raw sa kuweba ng patagilid kasi masikip raw ang daan papasok dito. At pag nakapasok na dito, may estatwa raw ng isang babae na nakatayo na mabubungaran dito. At hukayin raw kung saan nakatingin ang mata nito at mayroon mahalagang bagay na nakabaon doon. Buwan yun ng September 2010. Hindi na ako nakasama ng puntahan ito ng mga panahon yun, paalis na ako papuntang Saudi Arabia. Ibinilin ko na lang sa kaibigan ko na i-text na lang sa akin kung may makita nga silang estatwa. September 10, 2010. Nasa Arabia na ako, natanggap po ang text ng kaibigan ko. Napasok raw nila ang kuweba kasama ang isa pa naming kaibigan. Pagkapang raw nila itong pinasok at nagulat siya na makita niyang may tao sa loob. Yung estatwa pala life size daw kasi kaya nakakagulat.
Sinuri nila ang lugar na tinitingnan nito pero mga basag na dyan na lang natagpuan nila. Siguro bago kami may una na napagkwentuhan ang kausap namin at pinuntahan na nila ito. Kung napansin nyo, wala yung bara ng ginto sa kwento na hinakot galing sa barko. Dahil wala dito sa nalalagyan nitong estatwa, sa tingin namin yung estatwa panligaw lamang. Bago namin nakakwentuhan ang nagsasabing apo ng hapon, unang inilapit sa amin may mag-asawa na nakatira sa burol. May mga pangyayari raw biglang lumiliwanag doon sa lugar nila. Sa description malawak ang sakop ng liwanag. Gusto na nga umalis ng mag-asawa doon sa lugar dahil baka raw may nakatirang demonyo sa ilalim ng lupa. Pero sa analyze namin, singaw yun ang radiation ng ginto. Ang kaso iniisip namin sobrang lawak ng radiation. Grabe naman kung radiation nga ng ginto, napakaraming ginto noon. Hanggang may pangyayari na isang araw, tumawag ang kaibigan kong treasure hunter. Pumunta raw ako sa bahay nila at isama kong kaibigan kong analyzer. Dahil may pumunta raw sa kanyang matanda na may dalang mapa, i-check daw namin. Nagulat kami nang makita namin yung mapa dahil yun mismo ang mapa ng lugar na napunta namin na sinasabing may lumiliwanag o radiation. Dito namin nakumpirma kung bakit ganun. Nakalagay kasi sa mapa nakahanay na 16 rooms of gold. Sa baba ng mapa nakalagay 10,000 metric tons of gold na umaakba sa isang load ng barko na ipinahakot sa mga Pinoy ng mga Hapon. Tinanong namin ang matanda kung saan galing ang hawak niyang mapa. Nakopya niya raw ito dahil may Hapon raw na naghahanap ng lugar na kung sino makapagtuturo may reward na 200,000. Sa kabutihang palad, walang nakapagturo sa Hapon. Kung nagkataon ang reward na 200,000, ang kapalit ay 10,000 metric tons of gold. Kung totoo man ang naka-indicate sa treasure map. Kayo pa rin mga kalakbay ang magdi-decide kung anong paniniwalaan nyo. Kung totoo ba o hindi ang mga kwento ng World War II Japanese treasure o mas kilalang Yamashita treasure para sa pangkalatang katawagan.